Alright mga kapatid, maganda tong video ang panonoorin natin at pag-uusapan. Ito'y mula kay Pinoy Mystery Channel. Ang title nito mga tol ay Sino ang may pagkukulang sa bayan? Duterte o PBBM mga kapatid, no? Ito'y panonoorin natin, bibigyan natin ng reaksyon, komentaryo dahil ito'y napapanahon ngayon mga tol, di ba? Naglalaban ngayon ang maka Marcos, maka Duterte, maka-presidente, maka-VP, mga tol. May mga gustong pabagsakin ng VP, may mga gustong pabagsakin ang presidente. Pero sino man, mga kapatid, ang kinakampihan nyo dyan, ang nagsasuffer, mga kapatid, sa mga kaguluhan ay ang ating bansang Pilipinas. Hanggat hindi tayo nagkakaisa, mga tol, talagang mananatiling hindi uunlad ang ating bayan, mga tol. Ito, panoorin natin to mula kay PMC. No? Mayroon tayong pakialam sa lahat ng mga nagaganap ngayon at bilang isang Pilipino, dapat may pakialam ka rin. Alright, so bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay PMC. Nakalagay po ang link sa ibaba. Pwede mong panoorin to na walang nagre-react katulad nito. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Ang pagkapanalo ni Donald Trump, ikinatuwa ng marami pero ikinagalit ng mga katunggali. Ilang linggo na lamang at uupo na sa pinakamataas na pwesto ang President-elect. Umaalma na ang iba hinggil sa mga balak ng darating na administrasyon. At katulad din sa Pilipinas, ang gulo sa politika ay gulong nadarama ng buong bansa. Nagbabala si Trump na may malaking pagbabagong mararanasan. Pagbabagong marahil ay hindi magugustuhan ng ilan. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na nanganganib ang buhay ng mga miyembro ng gabinete ni Trump at ang peligro ay babala para sa mga politiko ng Pilipinas. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Mainit ang balitaan ngayon sa Pilipinas dahil sa mga issue na lumalabas hinggil sa alitan ng dating unity team ng Pangulong Bongbong Marcos at Vice Presidenteng Sara Duterte. Marami ang nagsasabi na natibag na ang matibay na sanib puwersa ng dalawang dinastiya. Nakakalungkot man pero oo. Sa puntong tila naging magkalaban na ang dating tambalan. Siyempre kung magkalaban ang namumuno, walang duda, maglalaban din yung mga sumusunod. Taga-suporta. Sa social media maririnig at mababasa ang mga pahayag ng mga supporters laban sa isa't isa. Kasama ang mga salitang digongyo, bangag, brat, adik at kung ano-ano pa. Siyempre hindi na ito maiiwasan kung ang mga namumuno ay naglalaban. Apektado ang buong sambayanan. Totoo. Ang balita hinggil sa politika sa Pilipinas ay minsan nasasapawan lang ng balita mula sa Amerika. Balitang hinggil din sa politika. Bagamat tapos na ang halalan at nagbubuo na ng bagong administrasyon ang kampo ni Trump, kasama ang Vice President-elect na si J.D. Vance, hindi pa man umuupo sa pwesto ang dalawa. Pinuputakti na ito ng mga problema. Isa sa mga isyong hinaharap ng darating na administrasyon para sa 2025 ay ang kaso ng mga illegal immigrants sa bansa. Ang sabi sa The Conversation, na ang pagbalik ni Trump sa pagka-presidente ay magkakaroon ng apekto sa mga milyon-milyong immigrants at sa kanilang pamilya. Siyempre, kailangan magkaisa ang pamunuan upang ito ay masolusyonan. Ilan pa sa pinakamalaking problema na haharapin
ay ang kalakalan, intellectual theft at seguridad ng bansa, mga problemang may kinalaman sa China. Binalita ng AP News pagpasok lang ng buwan ng Nobyembre na naghahanda na ang China sa tensyon nito kaugnay kay Trump hinggil sa kalakal, sa teknolohiya at sa Taiwan. Ilang beses sinabi ni Trump na ginogoyo sila ng China sa trade deal at ninanakawan ng mga teknolohiya pang-militar. Alam niyo mga tol, etong China, no? Kalat yan sa buong daigdig. Kalat yan sa napakaraming bansa. Marami ang tagamasid, marami ang nakabantay, no? Pinagmamasdan at pinag-aaralan ng galaw ng bawat gobyerno sa iba't ibang bansa. Kung sila'y malalagay sa hindi alanganin, naka-ready na sila dyan, nakahanda na sila dyan. At kung sila naman ay malalagay sa mas pabor sa kanila, naka-ready na rin sila dyan, nakaantabay na sila. Katulad dito sa Amerika, iba ang galawan nila mga tol. Sa galawan naman nila pagdating dito sa Pilipinas. Kung dito sa Amerika, papansin nila parang medyo alanganin tayo, gumagawa na agad sila ng paraan mga tol. Para makatakas o para makaalis doon sa sitwasyon na yun na pwede nilang puntahan o pwede nilang kasadlakan. Dito naman sa Pilipinas, mga kapatid, no? Wala silang pakialam sa Pilipino, wala silang pakialam sa Pilipinas. Kahit sabihin nating kakaibigan nila yan, halimbawa mga Duterte, malapit sa kanila, hindi wala silang pakialam doon mga tol. Ang iniisip nila kung ano yung para sa kanila. Kaya ngayon yung pag-aaway ng Duterte at saka Marcos mga tol, pabor sa kanila yun kasi nagkakaroon sila ng panahon, nagkakaroon sila ng pagkakataon, opportunity para maisagawa nila. Sumasalisi sila mga tol. Kaya ito yung pagsusulong ng impeachment dito kay VP Sara mga tol. Isipin mo kung ano ang pwedeng mangyari diyan, 'di ba? Pag itinuloy o natuloy yung impeachment, syempre aalma yung mga taga-suporta ni VP Sara. Nandiyan dyan yung kaliwat ka ng rally, magkakagulo. Syempre andyan dyan yung gantihan 'Di ba? Gantihan yan Tapos yung mga media natin saan nakafocus dito sa magiging impeachment hearing mga tol. Habang nakafocus ang sambayan ng Pilipino at habang nakatuon ng bawat mamamayang Pilipino sa awayang politika dito sa Pilipinas, andyan dyan sumasalisi mga tol. Yung mga komunista, mga tol, andyan dyan, makikisabay sila sa nangyayaring kaguluhan. Yun ang ayaw natin maganap. Kasi nga, pakikinabangan nila lahat ng mga sigalot na nangyayari dito sa Pilipinas. Kaya isa ang China sa malaking suliranin ng magiging administrasyon. Kahit dito mga tol sa Pilipinas, alam ni PBBM yan aksaya sa oras, aksaya sa pera ng taong bayan, mas maraming problema na kailangan harapin. 'Di ba? Alam nyo mga tol, naaalala ninyo dati panahon ni Duterte, panahon ng dating Pangulong Duterte, may nagsampa rin ng impeachment laban kay Vice President Leni. Kahit si Duterte mga tol, hindi siya pabor doon. Dating Presidente Duterte, hindi siya pabor doon. So ganun din, hindi to mga tol. At maraming mga tao na hindi sila maka-Marcos, hindi sila maka-Duterte. O yung iba nga maka-Marcos sila Pero hindi rin sila pabor dito sa impeachment na to. Bakit? Kasi mga tol, pinupolitika lang yun 'di ba? Pinupolitika lang yun Ang tinatawag niyang gantihan. Gantihan sa politika mga tol. Tingnan niyo sino yung mga congressman na bumabanat ngayon dito kay VP Sara mga tol. Tingnan niyo yung mga congressman na yan. Tapos i-search ninyo kung ano yung naging relasyon nila dati sa Pangulong Duterte dati. Dating Pangulong Duterte. Yung iba dyan nasangkot sa listahan ni Duterte na may kinalaman sa droga. Mga tol. Yung iba naman dyan tulad ng Makabayan Black. Alam nyo naman kaaway talaga ni Duterte yun mga tol. Diba? Ngayon, masasabi mo ba genuine yung pagsasampa nila ng kaso o talagang gusto lang nilang makapaghigante, 'di ba? 'Yun yung problema 'Di ba? Pwede nilang gawin 'yan, karapatan nila 'yan, pero merong silang motibo meron silang paghihigante lang na na gustong gawin. Hindi talaga para sa bayan mga tol, para sa kanika nilang pansariling interes. 'Di ba? At sinong gagastos? Taong bayan, kasi pera ng taong bayan yung gagamitin diyan 'di ba? At yung imbis na gamitin nila yung oras nila sa pagbuo ng mga bagong batas o kaya
asikasuhin nila yung problema ng Pilipinas, magfo-focus sila dyan sa useless naman na impeachment, di ba? Tuloy natin. Sa makatuwid, binalita sa VOA News noon pa nang tumakbo sa pagka-vice-presidente na si J.D. Vance ay nagsalita laban sa China na ito ay ang pinakamalaking peligro sa Amerika. Pananaw na kapareho din ng kay Donald Trump. Attorney Ryan to talk more about the threat of Communist China is the Gatestone Institute senior fellow. He's author of The Coming Collapse of China as well as China. Hindi lamang ang naihalal na vice-presidente ang may pahayag, pati rin yung mga miyembro ng gabinete ni Trump. Lahat sila. Mahalaga na nagkakaisa ang mga namumuno pagdating sa peligrong dala ng national security. Tama, pagkakaisa ang kailangan. Biruin mo, kung nag-aaway ang presidente at ang vice-presidente, siguradong hindi nila magagapi ang panluloko at pagnanakaw ng mga komunista. At sa kasalukuyan, nagkaroon ng banta sa buhay ng ilang miyembro ng gabinete. Ika-26 ng Nobyembre, gabi ng Martes at kinabukasan ng Miyerkules, napagalaman ng kinauukulan na ilan sa mga miyembrong itinalaga ni Trump para sa kanyang administrasyon ay nakatanggap ng mga grave threats sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Isa sa mga namimiligro ang buhay ay ang Congresswoman na si Elise Stefanik, ang napiling magiging ambassador ng Amerika para sa United Nations. Miyerkules ng umaga habang papunta ito at ang kanyang pamilya sa isang selebrasyon, nakatanggap ito ng babala na mayroong naglagay ng bomba sa kanyang tirahan. Pinahayag nito sa kanyang ex-post na nagpapasalamat silang lahat sa madaliang aksyon ng kapulisan at ng militar. Bukod kay Elise, sa abc.net, binalita na isa sa mga piniling miyembro ng kabinete ni Trump ay pinagtangka ang gamitan ng isa ring bomba at swatting. Ibinalita na pati si Lee Zeldin, ang itinalagang namumuno sa Environmental Protection Agency, ay pinagbantaan din ng pipe bomb at swatting. Ganun pa man, wala ito sa kanyang tahanan. Ilan lamang sila sa mga pinili ni Trump na namimiligro ang buhay ngayon, at siguradong sa mga susunod na araw ay marami pang pagbabanta ang haharapin ng darating na administrasyon. Kaya kinakailangan talaga na ang bagong Pangulo at Vice-Presidente ay nagkakasundo upang sa oras ng matinding pangangailangan ay matutugunan ang anumang problema. May mga issue ding hinaharap ang Pilipinas, kaya ganun din at kailangan ng matibay na pamunuan imbis na halitan. Tama. Sa mata ng mga DDS, ang may kasalanan ay ang Pangulo, si BBM. Pero sa pananaw ng mga loyalista, si Sara, Vice-Presidente ang tunay na may pagkukulang. Sino man ang sisihin ng mga supporters ng dalawa, mas mainam kung magkakaroon ng pagkakaisa. Di ba mga tol, parehong may kakulangan, parehong may ginawa, parehong may trabahong kailangan gampanan, mga tol. No, yung kanilang paglalaban-laban, mga tol, is apektado talaga ang mamamayan kasi nagkakaroon ng division, nagkakaroon ng pagkakahati 'di ba? Yung taga-suporta ni Marcos, taga-suporta ni VP Sara, na yung mga taong yan nagkakaroon ng paglalaban-laban, nagkakaroon ng awayan, walang pagkakasundo, gumugulo lang 'Di ba? Merong mga taga-suporta nila gusto magsagawa ng rally, yung kabila naman gusto magsagawa rin ng rally, 'di ba? Ano na nangyari? Anong aral ang mapupulot dito? Totoo na maraming kaguluhan ang nararanasan sa Amerika. Pero kung ang mga namumuno sa bansa ay nagkakaisa, mas madaling mabigyan ng solusyon ang anumang problema. Ganyan din sa Pilipinas, mas matutulungan ng pamahalaan ang taong bayan kung matibay at buo ang pamunuan. Kung iisipin, paano magkakaisa ang buong Pilipinas laban sa kahirapan kung ang halimbawa ng dalawang pinakamataas na nakapwesto ay pagkakagirian? Hindi ba't ang sabi, sakit ng kalingkingan ay nadarama ng buong katawan? Diba?
Kitang-kita nyo mga tol kasi halimbawa sa isang pamilya, di ba? Halimbawa sa isang pamilya, wag na tayo lumaki pa sa isang buong bansa. Sa isang pamilya na lang. Kapag yung nanay at tatay madalas nag-aaway, madalas nagbabanggaan ng init ng ulo, talaga walang kapayapaan mga tol. Di ba? Nadadamay pati mga anak. Lalo-lalo na kapag nasasaksihan nila yung nangyayari. Di ba? Nadadamay sila. Meron dyan hindi na nakakapag-aral ng mabuti. Lagi napapaaway sa school, 'di ba? Hindi na alam mo yun, hindi na sila nagiging maayos na pamilya hanggang sa maging broken family na lang mga tol. 'Di ba? Yun din yung pwedeng mangyari sa isang bansa na walang pagkakaisa. Na walang lalong-lalo na mga tol kapag halimbawa ang isang leader ay nagpapadala sa kanyang emosyon. Like for example na lang yung nangyayaring ginagawa ni VP Sara. Masyado siya nagpapadala sa emosyon niya. Hindi niya nalalabanan ng maayos sa pamamagitan ng pagka-professional Ando doon yung talagang yung mga salitang binibitawan niya minsan parang hindi pinag-isipan di ba? Doon talaga magkakaroon ng damay pati yung mga taga-suporta niya mga tol Kasi eto idugtong na natin tong isang balitang to mula naman dito sa UNTV News. Ang sabi rito mga kapatid, ito hindi galing sa atin to ito sa report lang to. Impeachment moves ng Makabayan Black. Isa to sa mga nagsampa mga tol ng impeachment case sa VP Sara. Is political opportunism, sabing ganon ni DG Jonathan Malaya. No? Ang sabi rito sa report, tinawag ni National Security Council Director General Jonathan Malaya na political opportunism ang pagsusulong ng Makabayan Black sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kayo ano ba kayo? Pro Makabayan Black ba kayo mga tol? Ito yung party list mga tol na ayaw nila, hindi sila nakasuporta sa mga sundalo na bumili ng missile mga tol, na bumili ng mga sandata. Ayaw nila doon mga tol. No, tuloy natin to, panoorin natin to. Walang sinabi ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na isang destabilisasyon ang impeachment moves laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang nilinaw ni National Security Council Assistant Director Jonathan Malaya sa press conference ng NTF-ELCA kahapon. Ang paglilinaw ng opisyal ay bunsod ng mga naging pahayag umano ng Makabayan Black kamakailan. Etong Makabayan Black, hindi to pro Marcos hindi rin yan pro Duterte. Kung naaalala ninyo, etong lalaki nakadilaw, nagsisisigaw sa kalye yan, mga tol. At sinisisi niya dati si President Marcos na mayroon daw ipinatumba. 'Di ba? Hindi yan, walang sinusuportahang presidente at vice president yan. Ay bunsod ng mga naging pahayag umano ng Makabayan Black kamakailan. We never said that the impeachment is destabilization. What we said was that the violent action by the left in Mendiola last Bonifacio Day is an attempt to manufacture a political crisis and create violence in the streets. Nako. Binigyang diin ni Malaya na sang-ayon sila sa pananaw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagsusulong ng impeachment ng Makabayan Black ay makakaapekto lang sa pagharap ng pamahalaan sa mas mahalagang issue. Which is true di ba? Kahit saan mo tignan talaga We agree. Kung may pagkakasala at kung talagang may ginawang kasalanan si VP Sara mga tol, maraming ibang paraan. Dalin nila sa korte, 'di ba? Dalin nila sa korte at dalin nila sa tamang lugar, 'di ba? Dalin nila sa tamang lugar para hindi na maapektuhan yung nila, yung trabaho nila. That the Makabayan's impeachment of VP Sara is a distraction from the more urgent issues facing the country. The president is correct. It will tie down the Senate. It will tie down the House. And the president is just concerned with addressing the needs of the Filipino people. Tinawag rin ni Malaya na isang political opportunism ang ginagawa ng Makabayan Black. Tignan niyo yung kaguluhan na yan. Mas matindi pa dyan ang mangyayari sa kalye mga tol. Kapag itinuloy nila yung impeachment, maghahakot ng mga supporter yon at kakalatan ng kalye mga tol. Agree ni Malaya na isang political opportunism ang ginagawa ng Makabayan Black. Makabayan's call for impeachment, nagpa-file sila ng impeachment left and right,
Why are they doing that? Again, very clearly, it is political opportunism. Political opportunism and political mileage. Sa huli, sinabi nito na mananatili sila sa kanilang mandato na pigilan ang anumang pagtatangkang guluhin ang bansa. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Di ba? Yun, sila ang magtatagumpay, yung mga gustong gumulo sa bansa natin mga tol. Sila ang magtatagumpay kapag sinuportahan mo yung gusto nilang mangyari. 'Di ba? Kapag sinuportahan mo yung gusto nilang mangyari, sila ang magtatagumpay. Yung mga yung mga grupo na gustong magkagulo, yung hindi naman pro government at lalong hindi pro Duterte mga tol. Wala silang wala silang side. Ang side lang nila yung sarili nila. 'Di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito sa pinanood natin, dito sa PMC at dito sa report sa UNTV News? Mga tol, comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.